tumaas na ang bilang ng mga pasyenteng may leptospirosis na dinadala sa NKTI matapos ang magkakasunod na pagbaha na naranasan nitong nakarang buwan. Siniguro naman ng pamunuan ng ospital na maa-accommodate nila ang dami ng mga pasyente at kanilang mga pangangailangan. Yan ang sentro ng balita ni Gab Villegas live. Gab. Ryan, nakahanda ang National Kidney and Transplant Institute na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga pasyente sa kabilayan ng pagtaas ng kaso. Ayon sa NKTI, aabot na sa 62 ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit sa kanilang leptospirosis ward, kung saan 8 sa mga ito ay mga dinala kahapon mula hating gabi hanggang alas 6 kagabi. Ngayong taon ay aabot na sa 107 ang bilang ng mga pasyenteng may leptospirosis na dinala sa NKTI, kung saan 54 sa mga ito ang gumaling, 13 ang namatay habang 4 naman ang inilipat sa ibang pasilidad. Dahil sa pagtaas ng mga dinadala sa ospital, ay binuksan na rin ng NKTI ang kanilang gymnasium para gawing ward ng kanilang mga pasyenteng mayroong leptospirosis. Lumagpas na kasi sa 40-bed capacity para sa mga leptospirosis ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit sa NKTI. Ilan sa mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, pananakit ng ulo, muscle ache at pamumula ng mata. At kung hindi maagapan ay maaari itong umabot sa paninilaw ng mata at balat, kidney failure at liver damage. Ang incubation period naman mula sa oras na nagkaroon ng impeksyon at paglabas ng mga sintomas ay karaniwang umaabot ng 2 hanggang 30 araw, kung saan karamihan sa mga kaso ay nangyayari na lumilitaw ang mga sintomas. Sinabi rin ng pamunuan ng NKTI na sa oras na tumaas pa may leptospirosis na i-admit sa kanilang ospital, ay kakailanganin nila magbukas ng karagdagan pang mga areas at kakailanganin rin nilang magkaroon ng changes o adjustment sa kanilang mga staff upang masiguro ang magandang serbisyo sa kanilang mga pasyente. Sa pinakauling tala ng Department of Health ay aabot na sa 2,396 ang kabuuan bilang ng kaso ng leptospirosis sa bansa mula yan noong June 8 hanggang August 7. At kaugnay nito, naka-alerto ang mga DOH hospital sa bansa at nagbukas ng ilan sa kanila ng mga leptospirosis fast lanes para mabilis na masuri ang mga pasyenteng magpapakonsulta. Handa naman ang kagawaran sa inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis matapos ang sunod-sunod na pagbaha mula noong July 21, dulot ng habagat, bagyong Krising, Dante at Emong. At dyan muna ang update mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ryan. Maraming salamat, Gab Villegas.